Ikaw mag-rebook ka. Ang pangalang Daet ay nagmula sa salitang Bicol na daydaytan na ang ibig sabihin ay malapit sa isa't isa. Nagmula rin ang Daet sa sinaunang terminong Bicol na Daet na, ayon sa unang Bicol Spanish Dictionary Vocabulario de la Lengua Bicol na inakda ni Fray Marcos de Lisboa, ay nangangahulugang, makipagkaibigan, o mapagkasundo. Ang Daet ay isa ng matandang pamayanan bago pa man matuklasan ni Magellan ang Pilipinas noong 1521. Isang sinaunang libingan na nahukay sa rehiyon ng Bicol ang nagsiwalat ng mga sanggunian na inilarawan sa mga maneskrito ng panayam na kilala sa kasaysayang Oriental na tumutugma sa unang kalahati ng ika-13 siglo. Ang mga naunang nanirahan ay pinaniniwala ang direktang mga inapo ng pangkat ng mga dato na tumakas mula sa korte ng Brunei upang iwasan ang awayan ng isang naghaharing raja. Noong 1571, dumating si Juan de Salcedo sa rehiyon ng Bicol sa paghahanap ng gintong natagpuan sa Camarines Norte at natuklasan na ang Daet ay isa ng maunlad na pamayanan at nabanggit na ang mga bahay ay pinagsama-sama para sa kadahilan ng kaligtasan at proteksyon. Noong Hunyo taong 1583, sa pamamagitan ng isang Franciscan order ay kinumpirma ang pagkakatatag ng doktrines kabilang ang Daet. Matagal pagkatapos ng pagtatanim ng Espanya, si Don Juan de Salcedo, talented, dashing grandson of Legazpi, ay natagpuan ang komunidad na ito sa kurso ng isang ekspedisyon sa paghahanap ng ginto na kung saan ang mga bundok ng Camarines ay pusong sumagana, na minarkahan ang simula ng higit sa isang 3 siglong rehimeng Espanyol na pinadren sa espada at krus. Samantala, isang insidente ang nangyari sa korte ng Espanya dahil sa mga pag-iibigan ng isang babae na nagtulak sa hari na ipatapon sa Pilipinas ang isang maharlikang Espanyol na kalaunan ay piniling pumunta sa ganitong paraan upang gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay, kalimutan ang lahat, at magsimula, buhay muli. Ang marangal na ito ay si Don Manuel de la Estrada, Marquis de Camarines, na nagtalaga ng buong buhay upang tumulong sa pagpapatupad ng blueprint ng kolonisasyon ng mga Espanyol sa pagtatayo ng isang bagong bayan sa ating lumang komunidad. Pinangasiwaan niya ang pagtatayo ng simbahan na nakatayo ngayon, ang matandang Espanyol upang ipatapon ang isang Espanyol na maharlika sa Pilipinas na kalaunan ay nagtulay, ngayon ay natatakpan ng tulay ng Bailey, iba pang mga tulay na bato na mga gusali. Dinala rin niya ang mga unang panla ng abaka at hinikayat ang pagtatanim nito na nagbigay sa Pilipinas ng monopolyo ng hemp fiber sa mundo. Nagkataon, mula sa pagkakaisa nitong maharlika hanggang sa isang babaeng Pilipino ay sumunod sa mahabang linya ng kadugo na nag-uugnay pa rin sa karamihan ng mga lumang pamilya ng komunidad na ito. Ang mga guho ng malapalasyong mansyon ng Marquis de Camarines ay nakikita pa rin nitong mga nakaraang taon, sa lugar kung saan nakatayo ngayon ang bagong gusali ng provincial capital. Maliban sa paulit-ulit na pagsalakay ng mga pirata ng Moro na paminsan-minsan ay dumarating sa kanilang mabilis na mahihinang bintas upang manloob ang komunidad na ito na naging sanhi ng pagpapatibay ng Barrio Mercedes, ngayon ay isang independenteng munisipalidad mula noong 1948, sa pagnahon ng rehimeng Espanyol. Ang komunidad na ito ay unti-unting namuhay sa maligayang kapayapaan at kasiyahan. Ang bayan ng Daet ay nahahati sa 25 mga barangay. Bawat barangay ay binubuo ng mga purok at may mga sityo. Alawihaw, Awitan, Bagazbas, Barangay 1, Ubaliw, Barangay 2, Pasig, Barangay 3, Basod, Barangay 4, Mantagbak, Brizengco, Pandan, Barangay 6, Centro Occidental, Barangay 7, Centro Oriental, Barangay 8, Salcedo, Bibiraw Borabad. Kalagasan, Kamambugan, Kabangbang, Dogongan, Gihanan, Gubat, Pantatlo Distrito Moreno, Gubat, at Mandulongan, Lagon, Magang, Mambaliti, Pamorangan, Mancroz, San Isidro.